Hindi ko kaya to, guys. Awatin niyo ako. Hindi ko kaya to. Grabe. Ang babaw. Ang babaw at ang labnaw ng reason nyo. Nanggigigil ako. Anyway, basahin natin tong balitang to. Senator Ramon Revilla himself confirmed that one reason for his grumbling against Senator Juan Miguel Zubiri leadership was his refusal to grant his request for virtual attendance because of his Achilles tendon injury. Gusto kong sumigaw ng putang ina. Alam nyo kung bakit? Pinatalsik nila si Zubiri nang dahil sa foot injury. Ni Bong Revilla. Shit. Alam nyo guys, kung bibigyan ako ng mas malalim na rason, katulad na lang ng rason natin na una, nagiging bias. Itong si Miguel Zubiri, inaalaw niya yung mga foul words sa Senate hearing, pinapayagan niya yung mga useless hearing, kagaya ng PDEA leaks, yung pagde-defend ni, tawag dito, ni utol nating hudlong sa SMNI. Ano pa ba yung mga acceptable reason? Hindi na wasto yung paggamit ng ng cite and contempt. Paborito ni Miguel Zubiri, itong si Rapi Tulfo. Ang daming pag-grandstanding. Inaalaw niya yung mga fake news. Pagdidelay sa warrant of arrest. Kiling sa kabila. Posible pa sa akin yun, guys. Acceptable reason kung bakit nyo binoto. Itong si Senate President Juan Miguel Zubiri para ma-oust. Mas maganda pang pakinggan yun. Pero yung aaminin ninyo, na kinukumpirma ninyo, na yung rason kung bakit nasipa si former Senate President Juan Miguel Zubiri is dahil sa paa ni Bong Revilla, anak ng toko. hindi ko mag-gets kung yung utak na meron yung 15 na senador na yan. Pero kung yung mga binanggit ko, 'di ba, yung siyam na reason na binanggit ko na mga nakikita namang kinikilos ni former Senate President Zubiri, maybe pwede pa. 'Di ba? Pero yung kukonfirmahin ninyo na yung rason talaga kung bakit nasipa itong si Senate President Zubiri dahil sa paa ni Revilla, anak ng toko. Hindi naman para sa akin acceptable reason yun. Sko po. Sabi dito ni Binay hits Revilla's reason for voting against Zubiri. So parang nagulat din daw itong si Binay na bakit nyo naman sinipa itong si Zubiri dahil lang sa paa. Parang babaw na reason. Same tayo. Si Binay ng TOF. 'Di ba? Same tayo. Ang babaw na dahilan, guys. Ang babaw na na reason kung bakit sinipa itong si Zubiri dahil sa paa. So, ganito yung background niyan, guys. Ang nag-reveal kasi nito si Bato de la Rosa. Kasi 'di ba, itong si Senate President Juan Miguel Zubiri ay, nag-step down as si Senate President nung nakaraang linggo. So, ngayon madami ang nagalit kay Bato kasi 'di ba, payakap-yakap pa daw itong si Bato de la Rosa sa asawa ni Senate President. Tapos yun pala, isa si Bato sa mga humudas, isa si Bato sa mga pumirma. So, may reason din naman si Padilla kung bakit sila pumirma. Ang buong PDP, yung apat, si Tolentino, si Go, si Bato, tapos si Padilla. Ang reason nila, boto ng isa, boto ng lahat. So, kumbaga wala yung yung pagmamahal nila sa bayan, wala yung paglilingkod nila sa bayan, bagkos yung loyalty nila ay sa kanilang mga kaibigan, which is talagang sa tuktukan ng PDP laban na yan. Yung mga miyembro ng PDP laban na yan. Anyway, ganito guys. Madami, di ba, ang nagalit kay Bato de la Rosa? To the point na tinawag natin siyang Judas. Totoo naman kasi. Paiyak-iyak ka pa, yun pala iyak ng Judas yun. Ngayon, napansin ni Senator Bato de la Rosa, ay nako, medyo mukhang masisira yung pangalan ko. Delikado ko nito. Parang ganon, diba? Napapansin niya na, hindi to pwede. Kailangan kong linisin ang pangalan ko. Ngayon, naghanap siya ng masisisi.
Tapos, bigla niyang ni-reveal, bigla niyang sinabi na, hindi naman yung PDEA leaks yung totoong rason dyan kung bakit nasipa itong si Zubiri. Kasi di ba madami ang nagagalit nga dito kay Zubiri dahil inalaw ni Zubiri yung PDEA leaks. Eh, kumbaga, kinilingan ni Zubiri itong si Bato, tapos hindi man lang kinilingan ni Bato itong si Zubiri. Parang unfair nga. So, madami ang nagalit dito kay Zubiri at the same time, mas madami ang nagalit kay Bato. Kasi tinry doon niya itong si Zubiri, na pinuri niya pa nga, na loyal sa kanya, tapos ang mangyayari pala, isa din pala siya sa mga pumirma. So ngayon, baka naisip ni Bato na, hala, baka maka-apekto to sa aking candidacy. Next year na pa naman yung botohan, ganyan-ganyan. Ngayon, meron siyang inisplok. Ano yung splok niya? Hindi yung PDEA leaks yung rason dyan. Kung yan yung pinapaniwalaan nila, edi go. Pero yung totoo dyan, nagalit yung mga artista. Bakit nagalit yung mga artista? Kasi itong si Tolentino nagtanong kay Senate President. Sabi niya, Senate President Juan Miguel Zubiri, pwede bang dumalo? Itong si Bong Revilla, kahit ganyan yung kalagayan niya, hindi na makapaglakad, iika-ika na maglakad. Diba? Pwede pa daw dumalo sa Senate hearing. Tapos nag-ask din itong si Bong Revilla na baka kung po pwede, virtual meeting na lang daw. Itong si Bong Revilla, i-Zoom meeting na lang daw. Nag-request siya. So, ayaw niyang umabsent, pero dahil masakit daw yung paa niya, kung po pwede, i-Zoom na lang itong si Bong Revilla. Ang reason naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri, actually dito ako sa side ni Zubiri at this moment. Kasi yung reason niya, kung yung paalang naman yung pagbabasihan guys kung yung paalang yung pagbabasihan, dito ko sa side ni Zubiri. Kasi ang sabi ni Zubiri, hindi siya pwedeng hindi umattend. Dapat siyang umattend kasi ang pinapayagan lang sa Zoom interview, sa virtual meeting, is yung may mga nakakahawang sakit. Ano yung mga nakakahawang sakit? COVID, Ebola, TB. Yan yung mga nakakahawang sakit. Yan lang daw po ang pwedeng umattend through Zoom or virtual meeting. Kaso, ang case ni Revilla is yung sa paa niya. Hindi naman nakakahawa yun. Saan kasi buwisit na paa na yan? Saan ka kasi nanggaling? Alam nyo guys, nahiwagaan ako dito kay Revilla. Sa mga party-party, sa mga political campaign rally, umaattend siya kahit masakit yung paa niya without worries, without any reklamo. Pero dito sa pagtatrabaho niya as a senador, pulpul ka ba? Alam niyo, matatandaan niyo guys, pinupuri ko itong si Revilla. Pero it doesn't mean na pinupuri ko siya, aalagad ako sa kanya. Kagaya ng sabi ko sa inyo, pag tama, pupurihin, pag mali, iisplokin. 'Di ba? So hindi naman tayo bayad ng mga yan. So I have my right, I have my free will na magsalita kung ano yung nararapat. So ngayon nga po guys, itong si Revilla, nagalit. Tingnan nyo yung pananalita ni Revilla. Pakinggan nyo. The rules is very Wait lang, ito. Just want to let you to inform the body, hindi po tayo nagpapaawa dito, This is just a mere consideration. Sino ba namang gustong umabsent dito? That's why I want to be online. During our last session, I attended. I tried. Pero namaga yung paa Alam ni majority. So it's okay, Mr. President. Kahit na mabulok yung paa dito, no problem. Para sa bayan. Diba? Parang sarcastic yung kanyang pagsasalita. Bakit hindi mo na lang i-accept yung fact na ikaw yung mali dyan? Hindi nang parang kasalanan pa ni Senate President Juan Miguel Zubiri na magkaroon ka ng sakit sa paa? Malay niya ba kung ano yung ginagawa mo sa sarili mo? Hindi kasalanan ni Senate President yan. Kasalanan mo yan. Saan-saan ka kasi naggagagala. Pero anyway, dito sa topic na to, nagalit daw po ang mga artista. Yan yung ni-reveal ni Bato de la Rosa. Sino yung mga artista? Si Unggoy, si Jinggoy. Actually, love ko yan si Jinggoy. Pero this time, medyo against ako sa kanya kung yung paalang yung rason niya. Pero kung yung rason niya mas malalim pa doon na inconsistent, itong si Zubiri, inaalaw niya yung PDEA leaks, go ako kay Jinggoy. Pero kung yung rason lang dito is yung paa, hindi tama yon. Ang bobo mo. Ganon.
Pag yung paalang yung pinag-uusapan dito pero kung yung tinutukoy dito is may reason sila, acceptable naman, go tayo sa kanila. Pero kung yung tinutukoy dito is yung putang inang paang yan, hindi ko gusto. Hindi ko gusto yung trip nila sa buhay. Ang mga artista na pumirma, nandyan si Lito Lapid, nandyan si Padilla, nandyan si Jinggoy Estrada, yan. Sino pa ba? Si Robin. Yan guys, yan yung mga pumirma. Kumbaga parang pinagtulungan siya ng mga artista. So ngayon, paano ko nasabi? Ito yung reveal ni Bato de la Rosa. Pakinggan nyo. Trigger, yung mga artista, sumama ang loob nila Robin Padilla, nila ni Jinggoy, yung mga artista group, at doon na nag-start yung I am not trying to fend off yung mga pagsisisi na sa akin sinisisi. Kung yan ang tingin nila na yung Pedialex din Soviet, kung yan, pero gusto ko lang mag-share sa inyo na informasyon na nag-trigger uli itong pag-alis kay Senator Megs nung nagalit yung mga artista. Tingnan mo, artista. Artista yung tawag sa inyo. Kaya huwag kayong boboto ng artista, guys. Kasi pag bumoto kayo ng artista, tingnan nyo, ang daming drama. Yan yung iniiwasan natin dito, yung napakadaming drama. Pero kahit artista man yan sa hindi, piliin nyo pa din. Kasi meron nga mga hindi artista, tingnan nyo, dati pa ng PNP chief, katulad ni Bato, diba? Diba? Hinudas si Subiri, Pilipinas pa kaya. Kaya piliin nyo yung iboboto nyo. Kaya nga ako, wala pa akong ini-endorsong kandidato kasi wala pa akong napupusuan. Pero meron akong minamanmanan, dalawa pa lang sila. Dalawa pa lang po yung senador na minamanmanan ko. And I really don't think so kung tatakbo tong dalawang to. Pero kung tumakbo to, ipopromote ko to agad sa inyo. Siguro this October malalaman natin yan. Kung tatakbo itong dalawang tao to. So, lalaki, clue. Isa doktor. Tapos yung isa, basta secret na. Yun. So, kung yung paalang guys, yung pagbabasihan, ang nakakatangina yung rason na yun. Pero kung bibigyan nyo ako ng reason, katulad ng sinabi ko sa inyo, na itong si Subiri, medyo may pagkabayas, inaalaw yung mga pag-grandstanding, pero Bopols naman kung usapang intelligent, siguro maybe acceptable pa yung boto nyo. 'Di ba? Na itong si Subiri inaalaw din yung mga foul words, hindi na tama yung paggamit ng I will cite you in contempt, favoritism, dinudog show ang Senado, inaalaw yung fake news. Maybe saludo pa ako sa botong nyo na pinatanggal si Subiri. Pero kung yung reason lang is yung paa, tapos ito si Padilla, itong apat na artista nag-invite kasi galit si Ramon. Syempre, si Ramon Revilla, galit siya. Yung mga artista niya, kakampi sa kanya. Tapos itong mga kapartido nila, ito na, nagsanga-sanga na yung galit. Ang pangit naman Nanggagago kayo. Yun lang yung ibig ko sabihin. Tinatarantado yung taong bayan kung ganun. So yan po yung iniiwasan natin, guys. Yan po yung iniiwasan natin. Kaso ang nangyari, wala, ito na. Pero kung yung rason nyo naman is, acceptable naman, so let it be. Diba? Pero kung yung sa paa, the foot has already spoken. Hoping sana na kayanin ni Cheese ang pagiging Senate President. Total, siya naman yung nangalap ng perma, diba? Siya yung nangalap ng boto para mapatalsik itong si Subiri. Hoping sana nagalingan mo, Cheese, no? Kasi unang upo mo pa lang as a Senate President, palpak na agad. Diba? Kumakampi ka na agad sa mali. Diba? Hindi naman sa totally na kumakampi siya sa mali, pero kiling na kiling siya dito kay Alice Go. Kay Alice Go, ano yung nangyari dito kay Alice Go? Sinasabi niya na burden of proof daw. Kailangan daw patunayan na hindi Filipino. Itong si Alice Go, kaya nga nagkakaandak ng Senate hearing para patunayan na hindi Filipino itong si Alice Go. At saka ano ba yung gusto mong proof para mapatunayan na hindi siya Filipino? Kitang-kita naman sa Senate hearing na may mga butas yung kanyang mga sagot. Diba? Tapos hinalin tulad mo pa siya sa kaso ni Senator Grace po. Ang layo ng foundling sa kaso ni Alice Go dito kay Grace po. Kapag foundling, guys, ibig sabihin nun, unknown.
Diba, wala ka talagang kaalam-alam simula nung pinanganak ka. Eh si Alice Go, nung pinanganak siya, kilala niya yung tatay niya, lumaki siya sa farm. Si Senator Grace po, inampon lang siya, hindi niya kilala yung kanyang ama at ina. Diba? Pero sa Pilipinas siya lumaki. Hindi niya din alam kung saan siya pinanganak. Inampon nga lang siya eh. Yun yung foundling. Eh kaso kay Alice Go, hindi foundling yun. Liar yun. Sinungaling yun. Diba? Ay nako, Diyos ko po. Kaya nga sinasabi ko sa inyo guys, maging matalino. Kasi hindi natin tawag dito hindi na natin kayang baguhin ang nakakaan. What I mean is kaya pa nating baguhin ang kasalukuyan. So, magtulong-tulong tayo. Bumoto ng tama, wag magpapadala sa 50 pesos. Ganun. Para kasi kaunlad ng ating bayan. Bayan muna. Kahit sandali lang, kahit isang beses lang, bayan naman unahin nyo. Iboto nyo yung tama, iboto nyo yung may kwenta. Dapat ngayon, naging Senate President, itong si Rizon Tiveros, kasi mas matalino, mas magaling. Diba? Anyway, yun lang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.